Muling naranasan ng Rusya sa sariling teritoryo ang bigat ng digmaan na dinala ni Vladimir Putin sa Ukraine. Nitong mga oras, tinamaan ng drone ng Ukraine mga sensitibong bahagi ng lohistika ng Russia sa Crimea, Kerch Strait at Port Kavkaz. At sa mga estrukturang konektado sa supply ng gasolina na sumusuporta sa mga tropa, sasakyan, balsa at mga rutang militar ng Moscow. Hindi lang sa isang pagsabog natapos ang pag-atake. Tinarget ng Ukraine ang mga imbakan ng langis, terminal ng dagat, depensa sa himpapawid at rutang nagpapatuloy ng okupasyon. Nagkaroon ng usok sa mga estratehikong pasilidad, tinamaan ng mga balsa, sinuspinde ang bentahan ng gasolina sa mga sibilyan sa Crimea at sinisikap ng Kremlin na kontrolin ang sitwasyon. Problema na hindi lang militar, kundi apektado na rin ang araw-araw ng mga tao sa okupadong lugar. Tinawag ni Zelensky ang opensibang ito na pangmatagalang parusa habang abala ang Moscow sa pagpigil ng sunog, pagliko ng mga truck at pagbabantay sa mga tulay na laging target. Ang digmaang gustong ilayo ni Putin ay bumabalik bilang araw-araw na presyon sa mga refinerya, imbakan, radar at supply na ruta. Ano ang tinamaan ng Ukraine na sensitibo? At bakit naging sentro ng presyon kay Putin ang Crimea? Paano mapapanatili ng Moscow ang okupasyon kung walang gasolina? Ikwento ko sa iyo lahat yan. Kung gusto mo ng diretsong nilalaman, mag-subscribe na dahil araw-araw may ganitong video. Nagsisimula ng pumalya ang mga balsa at ruta. Ang opensiba ng Ukraine ay tumarget sa estruktura na nag-uugnay sa sinakop na Crimea sa Russia. Noong madaling araw ng Hunyo 21, 2026, naglunsad ang mga puwersa ng Ukraine ng mga long-range na pag-atake laban sa mga pasilidad sa paligid ng tulay ng Crimea, sa kipot ng Kerch at pati na rin sa panig ng Russia sa Krasnodar. Kasama sa operasyon ng mga unit mula sa serbisyo ng seguridad ng Ukraine, militar na intelihensya, mga espesyal na puwersa at puwersang gumagamit ng hindi pinapatakbong sistema. Ipinapakita ng pagpili ng target na hindi lang visual na epekto ang layunin ng Kiev. Layunin nitong putulin ang supply ng gasolina, maaltala ang transportasyong militar at pilitin ng Russia na gumastos pa para ipagtanggol ang rehiyong naging simbolo ng okupasyon. Sa Kerch, tinamaan ng drone ang mga tangke ng langis sa Test Terminal Isa malapit sa Crimea Bridge. May direktang koneksyon ito sa operasyon ng ferry na tumatawid sa pagitan ng sinakop na Crimea at Russia. Kapag ganitong terminal ang nasusunog, hindi lang imbakan ang apektado, kundi pati mismong makina ng okupasyon ay pumapalya. Dahil ang mga truck, barko, ferry, generator, sasakyan at mga unit militar ay umaasa sa tuloy-tuloy na daloy ng gasolina. Kasama na sa target ang Porto Kavkaz. Sa Krasnodar, tinamaan ng Chushka at nagkasunog sa estruktura ng oil transfer. Mahalaga ang puntong ito dahil nagsisilbi itong daanan ng supply para sa Crimea at sa mga lugar na okupado sa timog ng Ukraine. Ginagamit ng Rusya ang rutang ito para magpadala ng gasolina at kagamitan papunta sa peninsula, lalo na matapos ang ibang mga daan ay nagsimulang atakehin at magkaroon ng mga restriksyon. Kapag tinamaan ng Ukraine ang magkabilang panig ng Kipot, Kerch at Porto Kavkaz, nawawalan ng lohistikal na kaluwagan ng Moscow at napipilitang umasa sa mas mahahaba, langtad at magastos na ruta. Tinamaan rin ang mga ferry. Ang ferry na Panaguia ay kabilang sa mga nabanggit na sasakyang pandagat pagkatapos ng pag-atake sa Kerch. Ipinakita ng mga na-verify na larawan ng analista na may apoy sa 3 ferry sa reyon. Mabigat ang epekto nito dahil ang mga mabibigat na truck ay may mga restriksyon sa tulay ng Crimea at umaasa sa mga tawiran na ito para maglipat ng karga. Kung hindi gumagana ng normal ang mga ferry, kailangang ilipat ang trapiko sa mga rutang panlupa sa tinatayang koridor, dumadaan sa mga reyon tulad ng Mariupol, Melitopol at Simferopol. Ang paglikong ito ay nagpapataas ng distansya, oras, konsumo ng gasolina at pagiging vulnerable sa mga bagong pag-atake ng mga Ukrainian. Ang tugon sa sinakop na Crimea ay dumating agad. Inanunsyo ni Sergei Aksyonov, pinunong iniluklok ng Russia, ang pagsuspinde ng bentahan ng gasolina sa mga sibilyan at kumpanya. Ang supply ay para na lang sa mga ahensya ng gobyerno at serbisyong tumutugon sa operasyon at seguridad ng reyon. Ipinapakita nito ang laki ng problema. Ang krisis sa gasolina ay nakaapekto sa mga pampublikong gawain. Sinuspinde hanggang Setyembre ang mga summer camp para sa mga bata at mga aktibidad na panturismo dahil sa isyong pangseguridad.
Kinansela ang pampublikong kaganapan sa ilang bahagi ng Crimea at may ulat ng limitadong kuryente at ilaw. Ipinakita ng Moscow na kontrolado nila ang sitwasyon pero lumalabas na nahihirapan ang reyon dahil sa kakulangan ng gasolina, takot sa pag-atake at hirap panatilihin ang normalidad. Ang Crimea na ginagamit ni Putin bilang pampulitikang palabas mula ng aneksyon ay tila ngayon isang mahina, magastos at lalong mahirap protektahan na lugar. Target din ng Ukranya ang depensang panghimpapawid ng Rusya. Iniulat ng mga militar na autoridad ng Ukraine ang pinsala sa 4 na radar ng mga sistemang S-400 at sa 2 sistemang Pantsir sa reyon ng tulay ng Crimea. Binanggit din bilang target ang mga radar na Kasta-22 at Nebu-U. Mahalaga ito dahil ang depensa sa himpapawid ay panangga ng mga imbakan, tulay, pantalan at kalsada. Kapag tinatamaan ng Kiev ang radar at sistema ng pagharang, nagiging daan ito para sa bagong alon ng drone at tumataas ang gastos ng Russia sa pagprotekta ng bawat ruta. Problema ni Putin, kailangang sabay na depensahan ng Russia ang maraming lugar. Naging target ang mga refinerya, tangke ng gasolina, tulay, terminal ng dagat, balsa, konboy, kalsada at radar. Para maprotektahan ang lahat, kailangang ilipat ng Moscow ang mga tao, bala, anti-aircraft na kanyon, interception teams at mga gamit na dapat sana ay nasa ibang front. Dito tumindi ang pressure ng Ukraine. Pinataas ni Zelensky ang tono at sinabing dapat bumalik ang digmaan sa teritoryo ng agresor. Ipinapakita ng pangungusap ang lohika ng kampanya ng Ukraine. Araw-araw ay inaatake ng Rusya ang mga lungsod ng Ukraine, kaya nagpasya ang Kiev na palawakin ang tugon laban sa ekstrukturang sumusuporta sa digmaan. Malakas ang mensahe sa Moscow. Kung ipagpapatuloy ng Rusya ang digmaan, sisikapin ng Ukraine na dalhin ang gastos sa loob ng Rusya at mga sinakop nitong lugar. Lumaki rin ang kakayahan ng Ukraine. Ayon kay Zelensky, tinamaan na ng mga bagong drone ng Ukraine ang mga pasilidad ng pagpipino. Rehiyong ng Tyumen na mahigit 2,000 kilometro ang layo at ang mga bagong bersyon ay maaaring lumampas sa 3,000 kilometro ang abot. Binabago ng impormasyong ito ang pananaw sa labanan. Dati, umaasa ang Russia sa lalim ng teritoryo nito bilang proteksyon. Ngayon, pati pabrika, refinerya at imbakan na malayo sa hangganan ay tinitingnan na rin sa pagtaya ng panganib. Hindi na lang sa frontlines nakatutok ang Moscow. Dapat nilang tingnan ang buong mapa. Naramdaman din ng Moscow ang mga pag-atake sa refinerya ng kabisera ng Russia. Ang Gazprom Neft Unit sa Moscow ay higit sa 1 beses tinamaan noong Hunyo na nagdulot ng pinsala sa mahalagang estruktura ng refinerya. Direktang apektado dahil refinerya ang nagsusupply ng gasolina, diesel at iba pang produkto sa rehiyon ng kabisera. Tumugon ng Kremlin at sinikap nitong pababain ng tensyon. Ayon kay Dmitry Peskov, natutulungan ng gobyerno at mga kumpanya ng langis para maresolba ang mga pagkaantala. Nakipagpulong din ang pangalawang punong ministro na si Alexander Novak sa mga opisyal at mga producer upang talakayin ang katatagan ng lokal na merkado. Gayunpaman, kitang-kita sa mga numero ang presyon. Bumaba ang produksyon ng gasolina sa Russia na humigit kumulang 25% kumpara sa pang-araw-araw na average noong Hunyo, 2025. Habang ang eksportasyong pandagat ng mga produktong langis ay bumaba ng 15% sa unang kalahati ng Hunyo. Para sa makapangyarihang bansang enerhiya, delikado ang ganitong pagbagsak. Hindi lang sa Crimea may pagkaantala. Ang mga rehiyon ng Rusya tulad ng Lipetsk, Rostov, Tatarstan, Voronezh, Khabarovsk at Irkutsk ay nakaranas ng mga problema sa supply o kakulangan ng ilang uri ng gasolina at diesel. Sa Moscow, may ilang gasolinahan na wala ang ilang uri ng gasolina kahit sinasabing kontrolado ng mga autoridad ang sitwasyon. Ang digmaan na binibigyang mukhang malayo at kontrolado ng Kremlin ay nagsisimula na magdulot ng konkretong epekto sa merkado ng Rusya. Imbes na direktang labanan ang malaking puwersa militar ng Rusya, pinipilit ng Kiev na putulin ang mga bagay na nagpapalakas dito. Kapag walang gasolina, titigil ang truck. Kapag walang balsa, maaantala ang kargamento. Kapag walang radar, may butas ang depensa. Kapag di gumagana ang refinery, ramdam ang pressure sa merkado. Bahagi ng kampanya ng Moscow ang pressure o para ihiwalay ang sinakop na Crimea at pataasin ang halaga ng pananakop. Nilimitahan ng Rusya ang mabibigat na sasakyan at mas umasa na sa mga balsa.
Nagpakita ng pag-aalala ang mga analyst na konektado sa militar ng Russia. Nagsisimula ng pag-usapan ng mga pro-digmaang channel sa Moscow ang pagtaas ng pressure sa Crimea Bridge at nananawagan ng paghahanda sa mga bagong atake. Ipinapakita ng pagbasa na kahit taga-suporta ng digmaan ay di kayang balewalain ang pattern. Sinusubok ng Ukraine ang depensa, sinusunog ang logistika at pinipilit ang Russia pumili kung saan gagastusin resources nila. Ang pagtatanggol sa Crimea ay simbolikong obligasyon, ngunit nagiging mas magastos at may epekto sa pag-iisip ang mga pag-atake. Ang mga pila, saradong istasyon, turistang umaalis, suspendidong ruta at autoridad na humihiling ng kalma ay nagpapakita ng masamang imahe ng Moscow. Ang populasyon ng Russia ay sanay ng marinig na kontrolado ang digmaan. Nakikita ng tao ang apoy sa refinerya, kulang na gasolina, hinto ang ferry at drone sa malalayong lugar. Kahit kontrolado ang protesta at media, lumalabas pa rin ang realidad araw-araw. Nauubusan ng gasolina, nagsasara ng kampo, nagbabago ng ruta, sinuspindi ang event, namamatay ang ilaw. Umusad ang Ukraine sa kampanya kahit walang malaking opensibang panlupa sa Crimea, mas tahimik at tuloy-tuloy ang kanilang paraan. Mas tahimik ang paraan at lalong lumalakas sa bawat atake. Kapag pinagtutuunan ng depensa ang Crimea, nailalantad ang ibang mga reyon. Kapag pinoprotektahan ng mga refinery sa Moscow at sa loob ng Russia, nagiging mas mahina ang mga rutang militar at napipilitang ilihis ang mga truck sa ibang mga kalsada. Umuusad ang Ukraine nang hindi kinakailangang mag-anunsyo ng opensibang lupa sa Crimea. Ang paraan ng Ukraine sa kampanyang ito ay umuusad ng walang malaking opensibang lupa sa Crimea. Ang okupasyon at paraan ay nagdudulot na ng epekto sa bansa. Ang digmaang sinubukan ng Moscow na ipataw sa Ukraine ay bumabalik bilang presyon sa mismong makinarya ng Russia. Ang sinakop na Crimea ang nasa sentro. Nagitna ng tensyong ito, ako si Milson Alves Global at ang layunin ko ay panatilihin kang maalam sa katotohanan araw-araw. Nasa video description ang news links. I-like at man-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad. Milson Alves.